Mula sa planong simpleng retirement home, ang farm na ito ay naging kauna-unahang agriculture tourism destination sa bansa. At sa kabila ng kanilang umaangat na negosyo, hindi sila nakaligtas sa mga pagsubok, sa hagupit ng pandemya at sa kaliwat ka ng mga bagyo. Pero hindi sila nagpatinag, hindi tumigil. At unti-unti silang bumabangon. Sila ang agri-family ng Costales Nature Farms. The family that farms together, stays together. Tawag namin sa kanila, Agri-Fam. Tara't kilalanin natin ang mga natatanging family ng magsasaka. Tuklasin ang mayaman nating agrikultura. Inspiring the next generation of farmers. Time to meet the Agri-Fam. Maituturing na testament of love ni Ginoong Ronald Costales sa kanyang nililigawan noon na si Josie ang farm na ito. At nang magretiro sa kanilang trabaho sa isang IT company, tinupad ni Ronald ang kanyang pangako, ang magkaroon ng farm sa ibaba ng bundok. Nung naging kami na, sabi niya, siyempre heart ang tawagan namin, sweetheart, shortcut heart. Tapos sabi niya, pag tayo nagkatuluyan, siyempre gagawa tayo ng pamilya, darating ang araw mag-retire tayo. So, anong gusto mo? Sabi ko, kahit itira mo ako sa paanan ng bundok, which is Mount Banahaw, kahit itira mo ako sa Bahay Kubo, which is our Bahay Kubo, basta may piano at swimming pool. Unfortunately, walang naggustong tumugtog ng piano. And yung swimming pool naman, dahil walang gustong lumangoy dito because napakalamig. Sobrang lamig talaga ng Akala ko tubig. sawa na silang mag-swim. Actually, isa yon. Tama ka. So dahil ayaw nilang lumangoy, sabi ko sa asawa ko, palagyan mo na lang tilapia. Divide mo into 4 para every month. Meron tayong sariwang isda. Para pag sinabi mong, sweetheart, ipag-ihaw mo ako ng tilapia. Teka lang, mamimiwas ako. Ganon. Yun ang kwento ng fish pond. Ang sweet, di ba? If this show of affection won't make a woman swoon, nako, I don't know what will. Gaano po kalaki itong farm natin? Ang Costales Nature Farms ay 5 hectares. 5 hectares. 5 hectares ay ilang square meters po yung 50,000 square meters. 50,000 square meters. Wow! At ngayon, nandito tayo sa maliit na bahagi lang tayo ng 5 hectares. Yes. Miss Josie, paano po nagsimula ang storya ng Costales Nature Farm? Oh, alam mo, hindi kami talaga into agriculture or tourism. We are both into the IT world, diba? No, kakaibang twist. But alam mo, pagka lagi kang nasa syudad, mapapagod ka eh. So parang na-burn out kami sa buhay sa city, sa syudad. So when we retire at the age of 39, so pumunta kami dito sa isang sulok ng Barangay Gagalot, Mahayhay, Laguna. And then from there, nagtanim kami ng mga gulay na gusto namin kainin. And then we built our farmhouse. March of 2006, we moved in. And then, ayun na, nagsimula kami with 1,000 square meter. Nagtanim kami ng mga pinakbet vegetables. Kasi ang aming idea is, kung ano yung kakainin mo o kailangang lutuin, lalabas ka lang ng kusina, mamimitas ka or manguhuli ka ng tilapia, manok or baboy. Then yung pagkain mo nandun lang sa tabi. Wow, ang ganda po na binanggit nyo na nag-retire kayo by 39. Yes. Yung plano nyo ba po na mag-retire by 39, ano ba po yun? Biglaan ba po yun? Or pinlano nyo po siya way before pa? Hindi naman namin plinano per se, but because of nag-offer si company ng early retirement at na-burn out naman si Ronald sa napaka-stressful na buhay sa IT. Alam mo kasi, Naramdam ko po yun. grabe talaga yung stress sa IT kasi laging maraming deadlines and so on and so forth. So sabi niya, heart, mamundok na tayo. And then noong 2008, merong isang barangay official na nag-invite sa akin on an organic
seminar dito sa Barangay Hall, and then yun na ang simula. Yes. Sinabi pong organic, ano ba po yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng organic ay paghahalaman na hindi gumagamit ng artificial na pampataba o nakalalasong pestisidyo. So ang aming fertilizer ay galing sa vermiculture, vermicompost or bokashi. So ang mga ingredients nito ay galing din sa safe na pamamaraan, katulad ng mga darak, mga bualaw o yung rice hull, yung ating pesticide is actually, it will not kill the insect, it will only repel. Kasi somehow meron din silang part sa ating ecosystem. So hindi natin pinapatay, but dinataboy lang natin sila. That's why we have flowers. Ano nga po ulit itong mga nakikita natin na blue na bulaklak? Ang tawag po dyan ay blue ternate. Yan. So yan. Para po saan itong blue ternate? Ang blue ternate ay maraming antioxidant and anti-inflammatory, and at the same time this is brain booster. At higit sa lahat, yung mga mahilig magbasa sa gabi, this is also good for your eyesight. At higit sa lahat, pampaganda rin to. It beautifies your skin. Oh wow, kasi Yeah. meron siyang antioxidants. Yes. So para hindi siya masyadong masaktan at may stress, mamulaklak pa siya ng husto para hindi siya ma-damage. Dapat with TLC din, tender loving So, care. kailangan hawak po yung stem, Yes. hawak yung sepal. Yan, very good. Ang galing! Thank You're now a farmer. Thank you. Yeah. Bakit po mahalagang kailangan mula sa sepal? Para hindi masyadong masaktan yung puno. May puso din siya. Marunong siyang masaktan. Ayan. So para hindi siya masyadong masaktan at may stress, mamulaklak pa siya ng husto para hindi siya ma-damage. Edible siya. Actually, yes. Then kainin mo na siya. Oh, syempre gagayahin ko yan. Mhm. Tanggalin lang yung sepal, then. Tamis. Di ba? Fresh. Tamis. Ang sarap nga. Yeah. Di ba? Ang sarap po siya. Ngayon lang na kain ng bulak. At ngayon, ipapakita niya sa atin kung papaano nila ginagamit ang blue ternate sa kanilang sikat na inumin dito sa Costales Nature Farms. Ito yung kanina nating hinarvest na blue ternate at ngayon gagawa tayo ng Purple juice. gusto ko yan na purple juice. Pinaka na-amaze ako ngayon is yung appreciation natin na yung bawat kinakain natin, iniinom, alam natin kung saan ang galing. Yes. Or yung- Kailangan ang ating mga kinakain ay safe. Kailangan alam natin saan sila tinanim at sino ang nagtanim. Alright. So una, magpapakulo tayo ng tubig. Ilalagay natin yung pandan. Kinuha natin ang pandan para merong lasa kasi ang blue praline ay walang lasa o blue ternate. So in-steep na natin yung pandan dito, pinakuluan. Bango nga po. Yes, it smells so good. And then, kukunin natin yung bulaklak. Steep natin. Kukunin natin yung kulay at sustansya ng blue ternate. And kung manonotice nyo, yung water ay magiging blue. Magiging kulay blue na siya there. See? Ganyan po natin siya i-steep for 5 minutes. And then, eto na po yung ating finished product. Nandito na po siya. Ayan, as you can see, kulay blue po ang kulay. Now, ang ating gagamiting pampalasa ay ang ating honey. Very, very healthy honey. Gaano po karami yung honey? To taste. To taste lang. Ngayon, kung gusto mo ng matamis, you add more. Pero ako, mga 1 tablespoon lang. Depende sa ano. And then, eto yung magic. So, kanina, namitas po tayo ng ating Satsuma orange. Ito po ay seedless orange. Galing din po dito sa farm. Dalandan on the outside, orange, Hindi. and the inside. Ano po ulit yung tawag? Satsuma. Satsuma. Yes. Tanim din po yan dito sa farm. Orange. Yes. And sasali na po natin dito sa ating ginagawang juice. There you go. Wow! And then, kung mapapansin nyo, yung ating blue juice kanina ay purple na po ngayon.
Ngayon pong mainit ay kailangan po natin ng pampalamig, di ba? Para siya maging refreshing, lalagyan po natin ng ice. There you go. Para tayo nagsa-science experiment ngayon. Yes. Nakita natin yung proseso at ngayon titikman na natin ang purple juice. Cheers! Dahil nandito rin lang naman sa farm, samantalahin na raw natin ang pagkuha ng ating mga kakainin. Itong halamang nakikita natin, ang tinatawag na luyang dilaw. Pipitasin natin ngayon, i-harvest natin para gagamitin natin sa ating pagluluto mamaya. Okay. Kaya lang may mga langgam. So yung kanina kong hinugot, props lang yun. Ang totoong kailangan natin yung luyang dilaw. Siya ay isang root crop, ibig sabihin, crop siya na nasa root. Tama naman, diba? Ayan. Ang next naman natin ay bok choy. Wow! At nandito na ako ngayon sa bok choy greenhouse at mamimitas tayo ng ilang bok choy. Mag-harvest tayo para sa ating lulutuin mamaya. Bawal tayong umapak kasi pag may naapakan ako, isang pamilya ang hindi makakakain. Pag ako daw, pagpag ng konti. Okay. So, ganito sila dito sa Costales Nature Farms. Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin, yun din ang kakainin. Klare, sanay na ako. Sa balita ko, ang ginagamit nilang pesticide dito ay organic. Ibig sabihin, hindi nila pinapatay, pero nire-repel nila yung mga insects na pwedeng makaapekto sa growth ng mga crops. Kung meron tayong napapansing mga butas sa mga bok choy, yan ay dahil sa mga flea beetles. At yun ang ginagamitan natin ng pesticide para hindi sila makarami ng kain ng bok choy para mayroong matira sa atin and hindi natin sila pinapatay kasi mahalaga rin naman sila sa ecosystem. Kailangan lang natin i-regulate yung dami nila at yung dami ng pagkain nila ng bok choy para nga again, maganda yung ma-harvest natin para may matira pa rin sa atin. Tapos sabi ni Miss Josie, pampadagdag anghang o lasa sa ating lulutuin, mamitas din tayo ng sili. Siguro mga 3. Dito na nga tayo sa exciting part. Yung kanina nating hinarvest na bok choy, luyang dilaw at tilapia. Ngayon, nalulutuin na natin. Tuturuan tayo ni Miss Josie. Ito po ay ginataang tilapia sa luyang dilaw. Okay, so unahin muna natin ang ating suka. And then susunod na natin yung ating mga aromatics. Half of the onion and half of the garlic, and of course ang ating bida, ang luyang dilaw. Or turmeric. Or turmeric na napakaraming buting nagagawa sa katawan. And then susunod na natin ang ating tilapia. There you go. Yung kalahati ng ating natitirang ricadong sibuyas, bawang, and of course yung ating luya. And of course for
Seasoning natin, a little bit of salt and pepper. And then, isimmer lang natin sandali. After masimmer for at least mga 5 to 10 minutes, depende sa lakas ng ating apoy, ay isusunod natin ang kakanggata. Lalagyan na natin ang ating bok choy. Yan. Alam nyo ba na ang bok choy ay napakasustansya, mayaman sa vitamins and minerals. Ano pong pinagkaiba ng pechay tsaka ng bok choy? Unang-una, ang pechay, puti yung tangkay niya. Ang bok choy, green yung tangkay niya. At higit sa lahat, ang bok choy is high value. High value. Pero high value ang bok choy. Ano naman po ibig sabihin ng high value vegetable? Ang ibig sabihin ng high value vegetable, they have the same protocol ng paghahalaman, parehong-pareho ng procedure paano mo siya tanim, pero mas mabebenta mo siya ng 5 to 10 times the price. So kung ang isang tali ng pechay ay 50 pesos, ang bok choy, ang isang tali niyan mga 100 something. Oh, wow. Yes. Ibig sabihin, same soil, Same kind of soil, same talaga ng procedure as pagtatanim. in. Kaya mas maraki ang kita ng mga farmers. Bakit po siya mas mahal? Dahil mas rare? Hindi naman rare kasi madali lang naman siyang itanim, but maybe because of the demand. There you go, ready to serve. Ang pinakamaganda rin sa na-share kanina ni Miss Josie habang nag-try kami mag-harvest, yung tubig na kung saan pinalaki yung mga tilapia, nakaka-apekto so much sa taste. Yes, exactly. Yung tubig, like pag galing siya sa fresh water, mas malinamnam yung lasa ng tilapia, lalo na kung galing sa bukal yung tubig. And then, yung water source nyo po dito ay Mount Banahaw. Yeah. Ang water namin dito sa ginagamit sa Costales Nature Farm is a spring water coming directly from Mount Banahaw. Doon po sa ating background. Ganda naman na nasa background natin. Yes. 4 kilometers away from our farm, nagpalagay po kami ng tubo. And then, diretso po yan mula doon papunta dito sa fish pond. Kaya ang nilalangoyan po na ating tilapia ay fresh spring water. Talagang dito, farm, literally farm to table. Exactly. Thank you. Ang dami ko natutunan. At ang dami nating makakain mamaya because of this. Exciting. Yeah. Para daw masarap kainin ang isang pagkain, dapat daw ay may beauty. And that is it. This is it. Wow, pleasing to the eyes. Yes. Sa there you pang-amoy go. at sa panglasa. At sabi ni Miss Josie, isa daw sa mga habits niya ay everyday ganitong mga oras, dapat hapon, siya ay nagmumuni-muni dito kung nasan tayo ngayon sa tabi ng pond ng tilapia o yung tinatawag niya na duyan ni Inang. Miss Josie, thank you kasi ang dami namin natutunan sa inyo. My pleasure. And yung pinaka-goal namin dito sa show, ma-inspire yung next generation of farmers. Paano kaya po mababago yung mindset ng mga kabataan about farming? I think the key is agritourism or farm tourism. Kailangan ma-expose yung mga bata on the relevance of food production. Kung ang retirement age natin is 60 and the average age of a farmer is around 60, in a matter of 5 years, wala nang magpapakain sa atin. So we need to bring them back to the basic, back to the farm, and show them that we really need to produce food. You open your farm to people, to tourists, ang tawag ko sa kanila agriturista. Invite them. So that's additional income. Agritourism is an avenue, one avenue para lalong kumita ang mga farmer. And tulad ng in-explain ko kanina, if you're going to produce high-value vegetables, mas mataas ang iyong kikitain. Ang ganda po nung nabanggit nyo na merong magsasaka and then merong agribusiness. Yeah. Pareho ba po yung pagiging magsasaka sa pagiging agribusinessman or businesswoman? Kailangan lahat ng mga magsasaka ay matutong maging agribusinessman or woman. Ang career sa agrikultura is a business. Yun yung nagiging problema natin.
Yung mga makalumang pagsasaka, tulad ng araw, pag nakita nila na bunton-bunton ang kanilang palay, ang pakiramdam nila mayaman na sila. You must know the technical side of production and you must know the business side of it para alam mo kung kumikita ka sa tamang pamaraan, sa tamang teknolohiya. So tama ba po na para maging successful akong magsasaka, kailangan maging agri-negosyante ako? Exactly. Agri-negosyante is the proper term. Kailangan matuto ka, mabuksan ang kamalayan ng kabataan, lalo na ang kabataan, na may pera sa agrikultura. So if we could start educating the young generation at a very, very young age, they will appreciate food production at sila mismo kakain ng gulay. So sila, market mo na. Ano po yung mabibigay niyong advice sa next generation of farmers? We should focus on food production. If you will notice, Thailand and Vietnam, namamayagpak, and even Singapore, namamayagpak ang kanilang ekonomiya kasi nag-focus sila on food production. If you have food on the table, wala sigurong Pilipino ang magiging OFW at iiwanan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So, kailangan nating pag-aralan kung paano mag-produce ng safe na pagkain through organic agriculture. I-preserve natin ang ating environment, huwag nating sirain. At the same time, ituro natin sa kabataan na pwede kang yumaman sa Pilipinas through agri-business. Thank you po. Sobrang Thank you so it's an honor to Thank meet you so you, much. ma'am. And Pleasure, my pleasure. Our And- pleasure. Isa ang Costales Nature Farm sa mga nagpapatunay kayang-kaya nating bumangon sa anumang klase ng hamon. At ito ang realidad na kailangan paghandaan ng mga susunod na henerasyon ng mga magsasaka. while preparing for this show, while preparing for this episode, I learned na more than 50% ng mga Pilipino ay nasa rural area. So that means yung more than 50% ng mga Pilipino nakadepende yung livelihood sa agrikultura. Pero hindi lahat pare-pareho ng mindset tungkol sa agrikultura. Parang may disjunct, parang may disconnect. Ang dapat na normal is taas noo tayong agricultural country, taas noo tayong marunong magtanim, magsaka, maging agri-negosyante. Sa totoo lang, parang ang layo pa pala natin, no? But at the same time, ang layo na rin ang narating. And na-realize ko nga kanina, nakakatawa kasi sobrang tuwang-tuwa ako na nagtatanim ako, nagbubunot ako ng crops. Pero nalungkot din at the same time. It's something na hindi ko na-experience growing up. Na sana marami pa siguro akong nagawa pa to contribute to the agricultural sector. Kung bata pa lang na-expose na ako sa ganon, sa school, sa bahay, sa komunidad, na sana maging normal siya. Yun, I think sana maging normal yung simpleng appreciation sa pagtatanim. I think it starts there. So I think it starts with appreciation, exposure. Ay, ano yan? Ay, oh my gosh! Happy birthday! Oh my gosh! Happy birthday to you! Oh! Thank you! Thank you! Oh, napapsure na ko! Mga ka-formalies, on our next agri-adventure, babalik tayo sa school. Not just ordinary school, kung hindi isang agri-business school. I'm Aya Fernandez, your official farm girl. Let's inspire the next generation of farmers dito lang sa The Agri Fam.